GFD Realty goes to Tagkawayan, Quezon. So welcome na naman po sa panibagong vlog namin for today. Dito po sa property na I'm sure matutuwa po kayo sa pricing po. Ano po, bali ito po ay may sukat na 8.2 hectares and then at the same time tayo po ay nasa tabi po ng Barangay Road. So napakagandang property po. Ano po, ito din po ay kompleto na po. Ano, meron po tayong source ng tubig, meron din tayong source ng kuryente, and then at the same time napaka-importante po, may signal din po ang ating phone. So bago tayo magsimulang mag-vlog, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then pindutin po natin lagi yung ating notification bell para lagi po tayong updated dun sa mga properties na iba-vlog po natin. Ano po? So ano pang hinihintay natin? Excited na ako dito sa property na to. So let's go. Mag-iikot na tayo kay property. Pero bago tayo mag-ikot or habang nag-iikot tayo, bigyan ko na kayo ng details about dito sa property na to. Kasama po natin si owner mag-iikot. Ano po? Ayan. So nagsimula po ako mag-ikot dito sa may pinakalikod muna. So na-amaze naman po ako. Medyo maraming tanim na niyog dito. Ito po ay maglalaro sa nasa 700 kapuno. So medyo marami-rami po yung ating niyog. And then kagandahan, mga batang-bata pa po yung niyog na nakatanim dito. Kaya po sure meron tayong return income. Diyan naabutan tayo ng ulan pero ikot pa rin tayo kahit umuulan. So ayan, dito tayo sa may pinakabandang likod. Ang dami pa rin niyog. Ang ganda ng view dito. Lakad tayo. Lapit tayo dun kay owner. Maganda raw po yung tanawin dito sa may pinakabandang likod kasi tanaw mo yung mga kahangganan. So ayan siya, oh. Tinuturo ni kuya yung ano. Wow, ganda ng view. Sayang naabutan tayo ng ulan. Ang ganda po ng view dito, ano. Ang dami niyog. Ikot pa rin tayo, kasama natin si owner. Pero explain ko muna po dito sa may part na to. Bali, nandito po yung pinaka sapa po natin. Ayan, sa baba na yan. Pero sabi po ni seller, hindi na po tayo aabutin dun sa medyo masukal na yon, dun sa may banda dun. Ano po, hanggang dito lang tayo. So meron tayong part na medyo malalim lang. Pero napaka-konting part lang naman po. Pero ang kainaman, meron tayong nasasakupan na sapa. Ayan po, zoom na lang natin. Ayan po siya. Hindi na tayo makababa kasi umuulan. Pero kita naman dun sa camera natin. Ayan. So medyo maganda po yung flow ng tubig kasi hindi daw po yan naiigahan kung tawagin. Medyo masukal na lang dun sa part na yon. Pero ang ganda ng view, oh. Diba? Medyo malinis yung ating property, medyo pasipag ang ating tagapaglinis, yung ating owner. Kaya napakadaling ikutin. Wala tayong masyadong ipapalinis dito sa property na to. Lakad ulit tayo. Policy property po ay merong 3 titulo. Ano po? So ang isang titulo ay may sukat na 3 hectares na siyang kaharap ng kalsada, and then another 3 hectares na nasa likuran naman po ni 3 hectares na nasa harapan ng kalsada. And then meron po tayo isang title na may sukat na 2.2 hectares na nasa bandang right side naman po ng 3 hectares na nasa harapan ng kalsada, at yung pong 2.2 hectares na yun ay kaharap din po ng kalsada. Pero ito po ay sabay-sabay talagang ibinebenta po nila owner. Ano po? Pero sabi nga nila, kung walang budget, pwede namang i-avail si 3 hectares at isabay po si 3 hectares na nasa likuran para po hindi naman daw po maiwan si 3 hectares na nasa likuran. So yun po yung plano nila. Kahit maiwan po si 2.2 hectares, pwede naman po kasi siya naman po ay tabi ng Barangay Road. So yun po yung mga pinag-usapan namin kanina nila seller. As long na hindi maiiwan yung nasa likuran, ay okay naman po sa kanilang hindi mabili lahat kung wala po tayong budget.
So pwede nating i-avail si 2.2 hectares and then isasabay po nating i-avail si 3 hectares na nasa likuran. So lagi po nating ipapriority po yung 3 hectares na nasa likuran. Ito po yung merong niyugan na kung saan ito na po yung tinatamaan ng camera po natin. Ano po? Ito po yung 3 hectares na nasa likuran na siya namang puno ng tanim. So may pambawi po si 3 hectares kasi even hindi siya katapat o katabi ng barangay road, ay naku, ang dami naman pong tanim. So, bawing-bawi si 3 hectares. ₱5,000 kabuo po. Ay, 1,000 buo, 5,000 po yung pinagbibilan. So yan po yung kinikita ninyo din sa lukad. ₱5 pa lang. Opo, mahal po ang niyog ngayon. Pero hindi po, nababa na. Dami na, dagsana ulit ang niyog. So yan, kinukwento sa atin ni Honor yung kinikita niya dito sa niyogan. Ulitin ko lang po, ito po yung 3 hectares na nasa likuran po. So, bawing-bawi naman tayo dito kasi may return income. Mamaya naman po ipapakita ko po sa inyo yung 3 hectares na nasa harapan ng kalsada kung saan wala siyang tanim. Pero siya po ay 100% flat. Ito po kasing nasa likuran natin na 3 hectares ay semi-slope. Pero bet ko yung pagka-slope niya kasi ang ganda ng train nung pinakalupa. So parang naglalakad ka rin doon sa flat na lupa kasi hindi naman ako hinihingal. So okay na okay naman. Maganda lang kasi para siyang umaalon. So ang gandang tingnan lalo't malinis. So yung 3 hectares natin na katabi ng kalsada and then the 2.2 hectares na nasa right side naman ni 3 hectares ay same po siya, walang tanim. Po. So ang pinaka maganda lang sa kanya is kung pagdudugtungin po natin si 3 hectares and then si 2.2 hectares, siya po ay magkakaroon ng frontage na nasa 300 meters. So kapantayan din po siya ng road kahit hindi naman po tayo cemented road, ay maganda po yung pinakalupa ng ating barangay road kasi mabato siya na pino, so hindi siya masyado iniistakan ng tubig. And then kagandahan nito, meron na pong pondo para dun sa ating road. Bali ito po ay talagang aayusin na kasi dadaanan daw po ito ng mga heavy equipment para po magawa yung pinaka road daw po sa may pinakadulo kasi may project daw po ata si Gob dito. So itong daan na to ang gagamitin para makadaan po yung mga heavy equipment natin. So good thing may pondo po ang ating barangay road. Po. So yan, ikot pa rin tayo. Namamahinga yung aking mga kasama dun sa lukaran nila tatay. Ayan. So part pa rin po ito ng 3 hectares may nasa likuran. Mamaya tayo lalabas, papakita ko po sa inyo yung road and then yung pong 3 hectares na nasa tabi ng kalsada. Yan. So lakad tayo. Ganda dito sa may likuran. Kagandahan nito, talagang halos kapantayan lang yung lupa na to. Yung mga bet na bet kong mga property. Ang ganda ng tayo. Ang ganda nung pinaka niya kalupaan. Puro niyog lang po nakatanim. Kainaman po nung ating mga nakatanim na niyog, medyo mababata pa, so medyo matagal-tagal pa natin pakikinabangan. So malinis po si property dahil yung iba pong mga kahoy inuuling na po nila po, para nga naman medyo makahinga-hinga yung ating mga niyog kasi puno dito sa part na to Lalapit tayo dun sa may pinaka mini fish pond po nila tatay. So yan po ay ginawa lang daw po niya at yan po ay may hulog na mga tilapia. So tingnan natin.
Tulakad tayo. Ang ganda dito sa may likuran. Kagandahan nito, talagang halos kapantayan lang yung lupa na to. Ito yung mga bet na bet ko mga property. Ang ganda ng tayo. Ang ganda nung pinaka ano niya, kalupaan. Puro niyog lang po nakatanim. Kainaman po nung ating mga nakatanim na niyog, medyo mababata pa, so medyo matagal-tagal pa natin pakikinabangan. So malinis po si property dahil yung iba pong mga kahoy inuuling na po nila, ano po, para nga naman medyo makahinga-hinga yung ating mga niyog kasi puno dito sa part na to eh. Lalapit tayo dun sa may pinaka mini fish pond po nila tatay. So yan po ay ginawa lang daw po niya at yan po ay may hulog na mga tilapia. So tingnan natin. Bakit pag pinapalakpakan na mo lumilitaw isda? Ay, sige nga po, palakpakan nyo nga. Ay. Nakakatuwa, no? Pagka pinalakpakan, ayan po yung mini fish pan po ni tatay. Kasi pa pwede pa natin itong palakihan. Oo. Pwede pa to expand, ano? Okay. Oo. Ito nga pala, pwede pa rin. Oo, dito pwede pa. Baba na yan. Oo, sa side na yan, pwede pa yan. Hanggang doon yan sa ano. Pwede rin po. Talagang lakihan pa ng mas malaki. Yun mang tinawid na natin. Oo. Hanggang po. Ayan. Marlon, palakpakan mo nga. Ayan, oh, daming ano, oh. Napisag yun. Mga isda. Ang ganda, no? Ayan o, ayan o. Ay, saan? Wow. Puro tilapia lang. So, continuous naman kasi yung flow ng tubig natin. Kaya talagang pa pwede natin i-expand yung fish pond na ginawa po ni tatay. Ano po? So, sabi nga niya, ito lang yung kaya niyang gawin. Kaya medyo may kaliitan lang. Pang sariling gamit lang. So kagaya ng sabi ko kanina, bali ito pong 3 hectares na nasa likodan yung una nating pinuntahan. Ngayon po lalabas tayo ng pinaka 3 hectares and then pupuntahan natin yung 3 hectares na katabi po niya. Ano po? So para pakita ko naman sa inyo yung reality nung 3 hectares na nasa unahan ng ating barangay road. And then susunod natin yung 2.2 hectares. Masarap tanawin. So yan, lakad tayo. Kung tayo po ilalabas ng National Road, tayo po ay magkukonsume ng nasa 8 kilometers. And then yung 8 kilometers naman po na yon ay hindi pa po fully cemented. So may part po tayo na sementado na and then may part na hindi pa. Pero good thing naman po, kagaya po ng nasabi ko kanina, ito po ay may pondo na po itong road na to. Ano po? Dahil dadaanan nga po ito ng mga heavy equipment dahil may project po ang ating governor dun sa may pinakadulo ni property. So ito na pong nilalakaran natin is 3 hectares na po na walang tanim. So mapapansin po natin medyo gubat pa siya. Pero may ilan-ilang mga niyog naman po na nakatanim na. Pero hindi natin mapapasok, medyo masukal po. Ano po? Pero dito sa part na to, ayan. Sa part na to, ayan. Nalinis na po nila tatay yan. So doon tayo galing, doon sa niyugan na yon, and then itong part na to, nalinis na po nila. Kung makikita natin yung inuuling kanina, yan po yung mga pinagputulan na nila. So balak kasi nila dyan talaga taniman ng panibagong niyog. Kaya lang nakapag-decide na po kasi sila na talagang ibenta na lang dahil kailangan po nila ng pera. Ano po? Pero okay naman kasi kung sino yung magta-turn over dito, malinis na po si property. So dito na yung part na sinasabi ko naman po sa inyo na ano na po, flat na po tayo.
Pero ang ganda ng view, oh. Panalo. Ayan, so tingnan muna natin yung view. Ganda kasi. Ayan. Wow. Fresh air. May mga ilang niyog naman na nakatanim na dito sa part ng 3 hectares na katabi ng kalsada. Bali, ito na po yun. Ano po? Hindi lang kasing dami nung 3 hectares na nasa likod. So, ito pa rin yung part ng 3 hectares na kadikit na po ng pinaka-road. Ano po? So, wala ko masyadong details dito kasi wala siyang masyadong tanim. So, mga hardwood lang na pa pwedeng ulingin. Pero ito na po yung sinasabi ko sa inyo na 100% lot. Lalakad tayo. Hindi tayo makapasok both side kasi katulad nito, even flat siya. Dami naman damo. So baka maahas tayo. Pero ang kagandahan nito, ang ganda ng pinaka-soil niya. Yung lupa. Hindi nadikit dun sa may pinaka-chinelas kahit umuulan po nung nag-iikot kami. So, okay na okay siya. Hindi bibigat yung chinelas mo sa putik. So, it means, healthy po yung ating pinaka-soil. Ano po? Itong property ay napakagandang pag-alagaan ng mga hayop. Pwedeng, siguro pwede dito yung manukan, pwedeng bakahan, lagyan ng mga kambing. Ayan. Ayan, sarap ikutin ni property. Wala kahirap-hirap. Kahit malaki yung sukat, hindi man lang ako nahihirapang ikutin kasi nga ay almost flat po si property. Ano po? So habang naglalakad tayo, explain ko naman po about sa documents itong property na to. Kagaya ng nasabi ko, tayo po ay may 3 titulo. So yung 3 hectares is electronic title na po, and then buhay po ang may-ari. And then kasama natin siya na nag-iikot. And then yung 2.2 hectares na nasa right side ng 3 hectares, kung saan katabi nga po siya ng barangay road, yun po ay nakapangalan sa kanilang tatay. Dangan nga lang po, yun po ay patay na. Ano po? So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial para po dyan. And about naman po sa pricing, para naman po ma-excite kayong tapusin ang ating video, tayo po ay 39 pesos lang per square meter, katabi ka na ng barangay road o san ka pa. Tapos ganito pa kaganda yung train ng lupa. Panalong panalo ka rito. So kung gusto nyo pong i-avail si property, message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So ready na rin po tayo for reservation po. Ano po? Ayun na sila. Nasa barangay road na sila. So kung tayo naman po ay pupunta kay property, tayo po ay magko-consume po ng nasa 7 hours kung tayo po ay manggagaling from Manila. And then tayo naman po ay nasa 13 kilometers para naman po makapunta po tayo ng munisipyo, palengke, McDo, Jollibee, buhat po dito kay property. Ano po? So ito na yung 3 hectares. Walang masyadong details kasi wala siyang tanim, kundi mga hardwood lang. Ayan o. And then nandito po yung 2.2 hectares. Ano po? Nasa ating right side. Hindi na tayo makakapasok. Pero yan naman po ay dikit-dikit. And then same lang po ng train ng lupa. Kumbaga ay in total po ay nasa 80% na flat, and then nasa 20% lang po yung semi-slope niya.
Ulitin ko lang po, ang frontage po natin ay nasa 300 meters. So napakagandang frontage. Kahit saan, pwede tayong mag-park ng ating sasakyan. Try ko sanang pumasok dito, kaya lang parang medyo may kasukalan na to. Hindi natin carry bells. Pero try natin Alam niyo naman si Olive, hanggat may nakikitang daan, sige, pasok. Talagang So ito naman po yung 2.2 hectares. Ayan, pakita ko lang po sa inyo yung ibang part na kaya kong pasukin pero parang matitinik na lang tayo Pero ang ganda nung niya, pantay na pantay. Yan, tabasin lang naman po lahat yan. So dito naman po sa Quezon, kagaya ng sinasabi ko dun sa mga vlog po natin, pwede po tayo magpalinis ng property na wala po tayong babayaran. Lalo ito, mga sanga lang, mas maganda po itong palinisan kesa sa mga damo. Kasi po ito, ang ibabayad nyo lang po sa kanila ay yung kahoy. So wala po kayong magiging bayad sa mga maglilinis. Dito na lang tayo. Talagang Ayan, so dagdag info lang po about dun sa pricing na binigay po sa atin ni seller. So kanina po kausap natin sila, ang sabi po nila ay wala na po silang sasagutin dun sa price na ibinigay nila. Kaya po nila binigay ng mas mababa para po wala na po silang intindihan. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, so click nyo lang po yung ating details sa ibaba, description. Ayan, nandun na po lahat yung ating info. Kagandahan nito, magaganda po yung mga titulo natin. So, 2 clean title, electronic title, and then isang TCT title. And then ito po inasukat na. Ayan, labas na tayo ng pinaka-barangay road. Hinihintay na tayo ng ating mga kasama. So, pakita ko na po sa inyo yung pinaka-road natin na hindi pa siya cemented road. Malapit na po tayo. Yan, patay na pantay siya buhat dun sa kalsada. Ano po yan? Puno na yan? Ano po yun? Sa Bix. Ito mga puno na to? Kaya pala dami ginagawang Bix? Hinahalo. So, yan, nandito tayo sa may pinaka-barangay road. Pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-reality po ng daan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi naman siya mahirap pasukin kasi medyo marami naman siyang damo at medyo mabuhangin siya. So, hindi naman siya naiistakan ng tubig masyado. And then, ito po yung 2.2 hectares na sinasabi ko naman po sa inyo na katabi po ng ating barangay road. Ayan po yun. So, hanggang dun po yan sa sasakyan. And then, susunod po niyan ay yung 3 hectares naman po na katabi po ng road. And then, sa likod po ng 3 hectares na yun, yung 3 hectares po na binisita po natin na niyugan. So, maganda naman po yung road natin. Pasok na pasok yung ating sasakyan. Bali itong barangay road po na to ay wala pang masyadong bahay. So kung ano man po yung ilalagay natin dito sa area, wala naman po tayong madadamage ng mga kapitbahay pa ngayon. So kaya siya medyo mura kasi wala pa po siyang cemented road and then hindi pa siya masyadong develop. Pero doon po sa may gawi doon, sa banda doon, medyo mga siguro at least mga 1 kilometer, marami na pong bahay dyan. So ito po yung 2.2 hectares, 100% flat.
Ang kagandahan nito, napakamura pa po natin itong maia-avail sa ngayon. Pero ito po ay once na magawa po ang ating kalsada, ito po ay tataas na ano po. So sa mga gustong mag-invest ng mga murang property, yan i-avail nyo na to hanggat mura. Lalo't ito po ay katabi ng barangay road. Naku, napakahirap na po talagang humanap ng mga property ngayon na along barangay road, sa totoo lang po. At ganitong mga tayong lupa. So mga ganitong klase ng property, wag na po natin palampasin, i-avail na po natin mga ka-farmland. So yan po. By the way, it's me again, Olive. Thank you po for watching, and then thank you po sa mga patuloy na nag-a-avail po ng ating mga properties. Ano po?